Kai Sotto update. Good news! Bagamat isang good news, ay isang malaking hamon din ang kakaharapin ni Kai Sotto para sa koponan ng Gilas, Pilipinas. Dahil siya ngayon ang inaasahang magiging simbolo ng ating bansa sa larangan ng basketball. Dahil malaki ang gagampan ng tungkulin nitong si Kai para sa Gilas. At dahil na din sa malaki ang expectation ng mga Pilipino sa gagawing laro ni Kai sa nalalapit na FIBA Asia Qualifiers. Hindi lingid sa ating kaalaman na injury pa rin si AJ Edu at kinakailangan pang magpahinga dahil sa natamong injury. Kaya siguradong magiging mahaba ang playing time nito para sa nalalapit na laban ng ating Gilas Pilipinas. Ngunit sa isang banda ay blessing in disguise pa ito para sa kanya. Pagkakataon na nitong ipamalas sa buong mundo kung ano at sino na siya ngayon sa loob ng basketball court. Pagkakataon na din nitong ipakita ang mga natutunang galing at experience sa mga training at pagsabak sa mga laban sa ibang bansa. At lalong lalo na kailangan nitong magpapansin ng husto sa mga NBA team scout. Dahil siguradong nagkalat ang mga ito kapag nagsimula na ang FIBA. Ano sa tingin nyo mga kashish? May aasahan ba tayo kay Kai Sotto? Makikita ba natin ang bagong Kai Sotto kapag nagsimula na ang FIBA? At mapansin na kaya ulit ito ng mga NBA team scout sa gaganaping liga? Well mga kashish, ipanalangin na lang natin si Kai na mangyari ang lahat ng ito upang matupad na ang pangarap ng Pilipinas na makapagrepresenta na ng pure-blooded Filipino player sa NBA. Para sa akin lang, ay kaya nang i-dominate ni Kai ang FIBA dahil sa mga pinagdaanan nitong mga training at magagandang laban sa abroad at lalong-lalo na sa Japan B-League. Nagbago na din ang build ng pangangatawan nito at talagang nagkalaman na, kaya hindi na din ito basta-basta kayang itulak ng kahit na sino. Sa pagpapalakas din ng katawan ngayon ni Kai, nakatuon ang mga coaching staff ng Gilas dahil nga mas manipis ito kumpara sa ibang sentro ng ibang team sa FIBA. Lalo na din gumanda ang mga outside shooting nito at hindi na nangangambang tumira kahit na sa mga beyond the arc man. Para sa akin, sobrang laki na talaga ng pinagbago ni Kai. Hindi lang sa build ng kanyang katawan, maging lalo na sa kung paano siya makipagbakbakan sa loob ng hardcourt. Kaya ibigay mo na sa amin Kai ang inaasahan namin sa iyo dahil buong buo ang suporta namin para sa iyo. Samantala ay pukpukan na ang ginagawang ensayo ng bagong-bago at tinaguriang walang dramang team na Gilas Pilipinas sa pamumuno ni Coach Tim Cone. Makikita natin na napaka-smooth lang at napakatahimik ng isinasagawang preparasyon ng koponan. Walang attitude ang mga players ngayon. Malayong malayo sa nakagista natin noon sa pamumuno ni Chot Reyes na napakaraming absent na mga players na may kanya-kanyang dahilan. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang dahilan, kung ayaw lang ba talaga ng mga iyon na mag-practice kasama ni Chot. Dahil kung ikukumpara ngayon ay wala namang problema at ngayon ay kakaiba din talaga ang ipinapakitang pagsuporta ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang sa koponan ng Gilas at maging kay Coach Tim Cone. Mukhang naging masaya na ang mga Pilipino sa pag-alis ni Chot sa Gilas. Kung sa bagay, mas kilala nating mga Pilipino kung paano talaga magdala ng isang koponan itong si Coach Tim. Napakagaling din talagang mag-alaga at mag-develop ng isang batang player. Mapapansin din talaga natin na si Tim Cone ay walang ka-issue-issue at smooth lang ang paghawak sa Gilas ngayon. Walang ka-drama-drama. Napakaganda talaga ng focus niya para sa national team. Maging maayos ang mga players at magkaroon ng magagandang chemistry ang bawat isa. At higit sa lahat ay maipanalo ang laban ng Gilas para sa FIBA Asia Qualifiers at makapasok nga ang ating national team para sa Olympics. Samantala ay may isa pa tayong good news para kay Kai Sotto dahil ayon sa ating mapagkakatiwalaang source ay muling sasabak si Kai sa mga NBA minicamps ngayong darating na Summer League at mukhang tatapusin na lamang nito ang kanyang kontrata sa Japan B-League. Iyan din naman
di umano talaga ang plano ni Kai. Ngunit sa ngayon daw ay magpo-focus muna ito para sa ating national team at focus para sa nalalapit na bakbakan at manalo sa mga team ng Hong Kong at Chinese Taipei. At ngayon, hinihingi ko po sa inyo mga kashish ang taos puso ninyong pagsuporta para sa ating national team o walang dramang Gilas Pilipinas. Sama-sama nating ipagdasal na manalo sa mga laban ang ating kupunan at mag-qualify tayo para sa papalapit na Olympics. Mabuhay ang Gilas Pilipinas! Day 3, they go all the way in and guys back then. Yes, magaling po ang Lebanon. There's always going to be a bit quick. Kai Soto, baseball pass and the finish. Jordan. See if they can make the most of it, and they do. Kai trying to find Kai inside. What a pass and slam. Turn around. Haidar working on Kai, and Kai beats him. Wow, that's a great, look at that stuff by Kai. Come back and help. Oh, Jordan. Kai Soto. Receive with Kai Soto. And Kai Soto uses all that height for the jab. Jordan. Kai Soto. On the right spot. For the big man, when you pass it, there's the foul. He fouls out. Ball game. Take a look at that again. Came out to drop at the Pilar. Finding Kai Soto. Gilas Pilipinas, Kai Soto. Spotting up 4-3. You come now and almost getting the turnover. In the end, they turn it right back over, and Kai Soto gets the opportunity. Over the thought. 返していくのか河村入り込んでうわっ気合がナイスとアリウープダンクそしてエンドランを獲得し切り込んでいくんですよね。はいで、アイラス選手がヘルプ来たところで、ソト選手の上に合わせましたよね。河村とこの快速オリバー河村に合わせたモロッコオリバーには金近快速に合わせる河村対応側河村は外に送るまたしても快速空間来たいいのかユトフ連続はないがここに快速が今こうスクリーンでスペースを作って快速と左手片手で行きました行ってちょっと短い杉浦